Pagsapit ng gabi sa barangay Timban, San Andres, isang tahimik na komunidad ang binasag ng isang karumal-dumal na insidente. Hanggang gabing nagsimula bilang isang simpleng sleepover ay nawi sa isang trahedyang kumitil sa buhay ng 20 anyos na si Joans Neil Cadiz o mas kilala sa alias na Neil. Badang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, naiwan sa loob ng isang bahay ang anak ng may-ari kasama ang kanyang mga kaibigan at pinsan para sa isang sleepover. Samantala, umalis ang may-ari ng bahay na sina Neil at Janil bandang hapon para sa isang mahalagang lakad. Kang oras na yun, wala kami sa hayong may pigpuntahan kami. Kaya nga ni sulo si Bibi sa hayong kaya yung mga barkada niya na sleepover daa. Sakto man ang paghari manamo, nakasinagbuan namo sinda. Ayon sa kanyang pamilya, isa siyang mabait, masipag at responsableng binata. Dahil sa pinsan niya ang anak ng may-ari ng bahay, doon siya nakituloy ng gabing iyon. Sobrang kuyog sir kang nayaman ko ang nangyari sa kuyang Aki. At ang mabuto nitong bata, sobrang malaga sa kuya. Nakamundo lang sir, sa sarong iglap, mawawala siya sa buhay ko. Masaya ang grupo habang nagkwekwentuhan. Ngunit hindi nila alam na may mga matang nakamasid sa kanila mula sa labas. Sa oras na yun, naka-enjoy kami wala. Di man po, iasahan ng alaw ka itong pangyayari. Mga bandang 11 tubag na po kami na looking kwarto talaga ang na si Cadiz para magbayaran. Sa labas ng bahay, mapapansin ang 6 na kalalakihan na nagiinuman. At sa gitna ng kanilang pag-iinuman, isa sa kanila ang naglabas ng hinihinalang marijuana at inanyayaan ng iba na gumamit nito. Habang lumalalim ang gabi, napansin ng mga kalalakihan ang pag-alis ng may-ari ng bahay. Dito umano nabuo ang kanilang planong pagnakawan ng bahay. Isa sa mga sospek ang umakyat sa likurang bahagi ng bahay at binuksan ang gate upang makapasok ang kanyang kasama. Ang iba naman ay nanatili sa labas bilang lookout. Samantalang hindi nila napansin na nakuhanan sila ng CCTV camera na nakakabit sa labas ng bahay. Habang mahimbing na natutulog ang mga nasa loob ng bahay, palihim namang nagpasok ang mga sospek. Dahan-dahan silang naghalughog ng mga gamit, naghanap ng maaaring manakaw. Sa kanilang pagmamadali, isang gamit ang aksidenteng nahulog. Ang ingay na iyon ang bumasag sa tahimik na gabi. Dahil sa narinig na kalabo, nagising si Neil. Agad siyang lumabas ng kwarto upang tignan kung ano ang nangyari. Pagdating niya sa sala, pagbukas ng ilaw, tumambad sa kanya ang isang hindi kilalang lalaki na may hawak ng mga gamit mula sa loob ng bahay. Di man nga niya expect na mangyayari ito sa lalo na magkailiban kapag daragpula magkakabata. Nakabigla lang ta, marasang ikaning mga taong ayaw kaya na nakaisip na magibuning ayaw kaya na ba kung makatawong gibuhon. Di ko kutana, kung makuha ko tana yung gamit lang ko tana ituba, makusumay kang pamangkin ko. Sa pagkakataong iyon, nahuli ni Neil ang mga sospek sa akto. At dito na nagkaroon ng matinding tensyon. Hindi umurong si Neil. Sinubukan niyang pigilan ang mga sospek at bawiin ang mga gamit na ninakaw nito. Nawi ito sa matinding agawan. Habang nagpupumigla si Neil, dumating ang isang sospek upang tulungan ang kanyang kasamahan. Ilang sandali pa, habang patuloy ang agawan, nangamba silang mahuli dahil sa posibilidad na may ibang taong makakita sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan at sa tangkang pagtakas, nakita ng isang mga sospek ang isang patalim na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Agad niya itong kinuha at sinaksak kay Neil sa kaliwang bahagi ng dibdib. Matapos ang pagsaksak, mabilis nang tumakas ang mga sospek palabas ng bahay.
Dahil sa ingay ng mga komprontasyon, nagising ang dalawa sa mga kaibigan ni Neil. Paglabas nila ng kwarto, nakita nila ang mga sospek na patakas na at si Neil ay nakahandusay sa sahig. Nagimota na lang yun dahil sa libok na sada buda. Ang time na yun, duwa na yung duwa sa kataning na mo. Yun nga ni, kang pagluwas mo ng kwarto, may nailing kaming duwang lalaki na gatakas. Tapos nailing ni si Neil na nakahandusay na buda, puro dugo. So syempre, lumana mo, nag-expect na mangyayari. Bigla nyo pangyayari. Kaya hindi kami ning nagibo. Maya-maya pa, lumabas din ang isa nilang kasama mula sa banyo. Tumambad sa kanya ang mga natatarantang kaibigan at si Neil na wala ng buhay. Kang kinahaluman na ni Banggi, kang nakatulog na sinda. Na, since di pa man ako napuy-puy, nagbili mo na ako ng movie sa cellphone ko. Tapos kang kinaawatan, nakamati ako mag-CR, kaya nagbuwas ako ng kwarto para mag-CR. Tapos, naawat ako sa CR, nalibang ako maghiling. Tapos pagbuwas ko, kang papunta na akong sala, doon ko na nahiling si Neil na nakandusay at lukuan. Agad nang humingi ng tulong ang isa sa kasama ni Neil at inuulat ang insidente sa San Andres Municipal Police Station. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga pulis at forensic team sa pinangyarihan ng krimen. Siyempre, nakamundo man, nata sa pinsan ko ba ng Harry Buda. Tinog maog may palang kang bangging ito, tapos biglang igwanin mawawala. Sinuri nila ang crime scene at nagsagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang mga responsable sa insidente. Sa pamamagitan ng CCTV footage at iba pang ebidensya na nakalap, natukoy ng mga otoridad ang dalawang pangunahing sospek na sina Justin Rilos alias Tilo at Henry Tanyerla alias Rigor. Sa panayam ng mga otoridad, ibinahagi ng dalawa ang kanilang naging salaysay hingil sa insidente. Narito ang kanilang pahayag. Demi man ginusto na mangyari tuta ang intensyon mi man sana mga buon. Tas sa sobraming katarantahan na makadulag, nakailangan akong kutsilyo sa lamisa kay nag-ibok ang krimen na ito. Nagigum ito dahil sa nakainom kami. Ang nahiling ko so magwayan na nagluwas. Lumana kami nag-loob ni Hanan. Di ko mapapatawad ang nagibuninda sa aki ko. Dapat managot sinda sa batas. Ang pigahangad sa nanamo tabi sir na mataw-an ning hustisya ang among pamangkin ta kailak man ning grabe. Sa kasalukuyan, nasa kustodya na ng mga pulis sina Justin alias Tilo at Henry alias Rigor habang nagpapatuloy ang investigasyon at pagsampa ng kaukulang kaso. Magad tayo ko nang tawad sa nagibo ko.